Marami raw ang nangyari sa pamilya namin na kakaiba. Kwento ito ng aming lola sa amin. Bata pa raw noon ang lola na magpakasal sila ng lolo. 3 na raw ang anak nila noong mga panahong ikasal sila. Ang aking nanay ang pangalawa sa 3 anak nila. Hindi raw nagtagal, hindi na raw naging maganda ang pagsasama nila ng lolo. Si lolo raw ay nakapagtrabaho sa Nueva Ecija, samantalang si lola naman ay umuwi sa mga magulang niya. Kasama raw si nanay at ang 2 pang mga anak. Isang araw, may bagyong dumating sa lugar nila lola, kasabay noon ay nawalan na rin ng kuryente. Inutusan ng lola ang panganay na anak niya na kunin ang gasera sa baba ng bahay. Pagkakuha ng panganay na anak ni lola ng gasera ay diretso na itong pumanik ng bahay. Pagpasok niya sa may pintuan, nagulat daw siya kasi may nakita siyang tao. Walang tao dapat doon sa baba kasi lahat raw sila ay nasa taas at sarado naman daw ang gate sa labas. Nakatayo raw yung tao at nakabarong pa ito. Maya-maya ay may kumatok sa may pintuan at tinatawag raw ang lola. "Teresing, puntahan mo si Antonio sa bahay." Antonio ang pangalan ng lolo ko. Agad naman daw bumaba si lola at sumama sa bayaw niya. Sa bahay nila lolo, nakita ni lola si lolo na naghihingalo na. Iyak raw ng iyak si lola noon at sinabi niya kay lolo na patawarin siya sa mga kasalanan niya. At pinapatawad niya rin ang lolo sa kasalanan nito. Pagkasabi raw ng lola noon ay saka na binawian ng buhay si lolo. Malakas ang paniniwala ni lola noon na namatay raw si lolo dahil sa barang. Hindi raw kasi normal ang mga sugat nito, lalo na sa bandang likuran ng katawan. Lalo silang naniwala dahil noon daw nakaburol si lolo, meron daw malalaking ipis na nakita sa may ataol niya. Hindi naman daw yung karaniwan sa amin. Naalala ko nung bata pa ako, ayaw akong palapitin ng nanay ko sa isang tiyahin ng tatay ko. Ayaw naman niya sabihin kung bakit. Pero dahil sa kakulitan ko noon, ay napilit ko rin si nanay. Ang sabi ni nanay, yung kapatid daw ng lolo namin na yun ang dahilan kaya bakit namatay raw ang lolo namin. At siya rin daw ang dahilan kung bakit madalas mag-away si lola at lolo noon. Mangkukulam daw kasi yun. Nagkwento rin ng tita ko tungkol dito. Ang sabi ng tita ko, nung minsan nauuwi siya ng bahay nila para kumain ng tanghalian, galing daw kasi siya noon sa pagtitinda ng gulay. At sakto naman daw na dinala niya ang natira niyang gulay sa bahay nila. Bigla raw may nakasalubong siyang itim na pusa at bigla raw siyang sinunggaban. Dahil sa takot at pagkabigla, hinampas raw niya ito ng kahoy. Kinahapunan raw, ng araw din na yun, nakita niya raw ang kapatid ng lolo na may benda sa may paa at masama ang tingin sa kanya. Biglang naisip ng tita ko na baka raw siya ang pusa na nakasalubong niya kanina. Lumipas na ang mga taon at tumungtong na ako sa kolehiyo. Noong mga panahon na yon ay namatay naman ang lola namin. Sa unang gabi ng kanyang burol, dumating ang ibang mga kamag-anak namin. At isa na doon ang tiyahin ko na nakatatandang kapatid ni nanay. Si Tia ay may kakayahang makausap ang mga espiritu. Noong gabing yun, pinapunta niya sa kwarto sila nanay at iba pa nilang kamag-anak. Hindi nila kami pinapasok, kaya nakinig na lang kami ng mga pinsan ko sa labas ng kwarto. Nakikita ko ang inay. Ang sabi niya, ipagdasal daw siya at huwag hahayaang walang nakasinding kandila. Hanggang sa mailibing na nga ang lola namin. Makalipas ang 2 linggo, ay may mga nagtitinda ng gulay ang nagpunta sa amin. Bihira lang sila dumaan banda sa amin, pero alam namin na suki nila si lola. Lumapit sila sa amin at ang sabi, "Nasaan na po si Aling Teresing?" Nagtaka si nanay sa tanong nila, kaya ang sabi ni nanay, "Bakit po?" At nagulat kami sa sagot ng mga tendera ng gulay. Ang sabi ng isang tendera, "Kahapon kasi tumatawad siya ng gulay at isda sa amin. Hindi naman namin mapagbigyan kasi ipinatinda lang din sa amin yung mga ibang gulay at isda."
Nagulat talaga kaming lahat sa sinabi ng mga tindera. Kaya ang sinabi ng nanay sa mga tindera, "Ay, baka nagkakamali po kayo. Halos 2 linggo na pong nailibing ang inay." Gulat na gulat din ang mga tindera at hindi makapaniwala sa mga narinig nila. Sa takot nila, bigla na lang silang umalis na walang paalam. Ibig sabihin pala, nandun lang ang kaluluwa ng lola. At hanggang ngayon, ay wala pa rin siyang liwanag na nakikita.